Hello mga bata! Magandang araw sa inyong lahat! Ako nga pala si Ate Angie, isang work immersion student na nagmula sa Arimbay High School. At narito ako ngayon sa inyong harapan upang magbahagi ng isang kwento na tiyak kapupulutan nyo ng aral. Pero bago tayo magsimula, si Ate Angie ay may katanungan. Mga bata, kayo ba ay may mga kapatid? Naghihiraman ng gamit o ng laruan? O kaya minsan, hindi kayo nagkakasundo? At dahil dyan, ang aking mga katanungan ay may koneksyon sa ibabahagi kong kwento ngayong araw. At ito ay pinamagatang Si Dera at Chaco, na isinulat ni Helen Quimaro at iginuhit naman nila John William at Godwin Chipenya. Hatid sa atin ang Let's Read of the Asia Foundation. Handa na ba kayo mga bata? Tara, simulan na natin! Si Dera at ang kanyang bunsong kapatid na si Chaco ay nag-aaway dahil sa laruang elepante. Ang laruang elepante ay pagmamay-ari ni Dera. "Ibalik mo ang laruan ko!" sigaw ni Dera habang tinutulak si Chaco. Ang kanilang ina ay nagalit. "Dera, dapat matuto kang maging mapagbigay sa kapatid mo." Nagdabog si Dera pabalik sa kanyang kwarto. Umakyat ito sa kama, nagtalukbong ng kumot at natulog. Nang nagising si Dera ay umaga na at wala na siyang nakitang tao sa kanilang bahay. Tinawag niya ang kanyang ina at kapatid ngunit walang sumagot. Nagtungo si Dera sa kwarto ng kanyang kapatid. Napansin niya na madaming koleksyon ng laruan sa kwarto nito, gaya ng mga bola, sasakyan at may mga libro rin. Mayroon ding bagong pares ng sapatos, samantalang ang kay Dera ay puro luma lamang. Kung marami namang gamit at laruan si Chaco, bakit pa kailangan ni Dera ibahagi ang laruan nitong elepante sa kapatid? Nagdesisyon si Dera na tumakbo palabas ng bahay. Biglang may grupo ng elepante na naglabasan mula kung saan. Hindi ni Dera malampasan ang mga ito. Sa halip ay lumambitin siya sa pangil ng isa sa mga elepante at sumakay sa likod nito. Nakipaglaro si Dera sa mga elepante. Makalipas ang ilang sandali, nakita niya si Chaco na nakaluhod sa ilalim ng isang puno. Sa isang iglap, ang isa sa mga elepante ay sinugod ang kanyang kapatid. Tumalon si Chaco at tumakbo ng tumakbo ng tumakbo. "Chaco! Chaco!" sigaw ni Dera. "Umakyat ka sa puno!" Patuloy pa rin ang pagsugod ng mga elepante. Nagmamadaling umakyat si Chaco sa puno. Malalim na ang kanyang paghinga. "Dera!" sigaw ni Chaco. "Kuya, pakiusap, tulungan mo ako. Sabihan mo ang mga kaibigan mo na huwag saktan ng kapatid ko." Pakiusap ni Dera sa kanyang elepante, ngunit umangil lang ang iba pang mga elepante. Ang mga galit na elepante ay hinatak ang mga dahon ng puno. Hinila ang sanga at pinilit na inahagi si Chaco paalis sa puno. Maabutan kaya ni Dera ang kapatid sa tamang oras? Tumalon si Dera mula sa likod ng kanyang sinasakyan na elepante papunta sa puno at inakyat nito ang sanga na kinalalagyan ni Chaco. "Abutin mo ang kamay ko!" utos ni Dera. Ngunit nang hawakan ni Chaco ang kamay ni Dera, isang elepante ang humatak kay Dera mula mismo sa sanga. Inihagis ng elepante si Dera sa lupa. "Ina, tulungan mo kami!" sigaw ng magkapatid. Narinig ni Dera ang boses ng kanyang ina. "Huwag kang matakot," sabi niya. Niyakap ito ng ina. "Nananaginip ka lang ng masama." Narinig ni Chaco ang mga sigaw at tumakbo sa kwarto ni Dera. "Gusto mo bang maglaro tayo bukas ng umaga?" tanong ni Chaco. "Okay," nakangiting sabi ni Dera. "Pwede nating parehong laruin ang laruan kong elepante." At dyan nagtatapos ang ating kwento ngayong araw. Kaya mga bata, matuto tayong makontento at
tanggapin kung anong meron tayo. At maging mapagbigay, hindi lamang sa kapatid, kundi maging sa ibang tao. Palaging tatandaan na ang magkapatid ay nagmamahalan at hindi nagbabangayan dahil sila ang ating sandalan sa oras na kinakailangan. Kaya huwag kakalimutang mag-follow, like, and subscribe sa aming Facebook page at YouTube channel para sa iba pang kwento na tiyak kapupulutan nyo ng aral. Muli, ako si Ate Angie. Hanggang sa susunod na kwento, paalam!